Hello, what's up mga karaks? So, andito ako ngayon sa farm ng kapatid ko. Titingnan natin kung paano mag-harvest ngayon ng mga ani niya na palay. So, usually kasi ng old fashion is yung mano-mano ginagamit na sa mga kapadak ng Ilocano is tsako. Yan, tsako yung ginagamitan ng mga pinapalong ganoon. So ngayon is na modernize na, so isushow ko sa inyo guys kung paano yung mga modernized na tinatawag nila na reaper. So tinatawag nila na reaper na yun, dadaanan na lang ng only 2 manpower po na magagamit para dun sa mag-ooperate ng reaper. Then yung iba is maghahakot na lang. So what's up po dito sa mga taga Agayungan, Narbacan, Ilocos Sur, especially sa Nagrebcan, Ilocos Sur. Then sa mga taga Narbacan, what's up po, and magandang weekend Sunday po sa inyo na tanghali. So ito yung area, ito yung mga area po ng mga palayan dito. So banda doon is yung Palikod. What's up sa mga kababayan ko mga taga Palikod, Narbacan, Ilocos Sur. Then i-show ko sa inyo, ito nakatayo pa siya eh. So ito is mabilis na i-harvest. So sa ngayon papakita ko sa inyo yung paano i-harvest ng isang reaper, yung isang machine na nakahiga na ho yung palay. So hindi na siya kailangan na gagapasin. Yung usually na sinasabi natin gapasin siya ng manpower. So ito is gagapasin ng isang machine na nakahiga yung palay. So what's more itong mga sequence ng video ko, so makikita nyo paano nila anihin ngayon yung mga bagong ani na palay using a reaper po. So watch out and shout out, subscribe po kayo sa Rax TV and follow my Facebook account. So shout out din kay Sir Jesse Pasqua, yung may-ari ng reaper po. So not usually na lahat ng magsasaka is nakaka-avail ng ganito. So may mga pinagpala lang, sabihin na natin pinagpala lang na naka-avail sila ng ganito, which is they usually use as business na makatulong na rin sa mga kapwa nilang mga magsasaka. So shout out kay Sir Jesse Pasqua po sa Laslasong Sur, Santa Maria, Ilocos Sur. What's out po, shout out po. And tara, puntahan natin yung reaper na nag-harvest na po ngayon na nakahiga na ho yung palay. Okay? Yan mga sarap. Ito yung tinatawag na reaper ngayon. Yan po, makikita nyo nakahiga po yung palay. Okay? I will show you paano yung operator, isa lang siya, then nagkatapos po yung palay. Kita-kita nyo po, nakahiga po yung palay. Parang nag-ooperate lang po ng tobacco. Tutulog na rin yung mga gayaan niya. Ito pwede na rin maging fertilizer yan ng bukid pag inaalaro po yung isang kapalupaan. So ayan po, yung pupunta niya yun. So itong area na ho ito almost nasa 1/4 lang po na hectare. So wala pa siya sa isang oras na ino-operate yung machine. Ayan po, wala pang isang oras. Ito yung pangalawa na manpower niya. So dalawa lang po ang nag-ooperate. Then we go to there, nag-aantay lang po yung tropa. Ayan, mga tropang nag-repcan. What's out? Shout out sa mga tropang nag-repcan. May mga ibon na rin. Nag-aabang ng tutupain. Ayan, marami pa nag-aabang sila. So ito po yung palay na hangganan. So from there is nakatayo na po siya. Ganyan lang po kasimple. Para mag-operate. And wala pang 30 minutes po nag-ooperate yan. Halos patapos siya. Ayun, nagdiparan na yung mga ibon kasi na bigyaw siya. Pero ayan yung ibon po. Ayan, nalipad na sila. Babalik din naman sila papunta dito para manuka na naman ng pagkain. Ayan, umikot lang. Ayan, lumabag na sila. Ayan, mga ibong
Tagik, ewan ko anong ibon ng mga to. Pero yan, for somehow paglapit ng reaper ulit, yan, ito po yung view. Ito po yung view, ito yung on spot, ito po yung view dito. Yan, sa bukid po ng aking kapatid. Ayan, yan po, ito hindi pa pwedeng harvestin po at medyo hilaw pa po siya. So yan yung bundok kanina, yung background po. Tapos yan, ayun na yung palay na harvest nila at meron na yun doon banda dito. Ganyan lang kasimple. Tapos kuha na nila, pupulutin na nila yung nakasako, nasigibilad na lang for 3 to 4 days bago iskis maging bigas na yung palay. Yan, shoutout kay Sir Jesse Pascual from Laslating Sur, may-ari po ng Bubuta Reaper po na DC36. Ayan, DC36. Ayan, pwede ko ma-recommenda po yan kasi maayos po yung mga reaper nila kahit sa kanila, wala akong problema. Basta hindi nakakulang po yung palay, pero na-adjust po yung pinakangipin ng reaper. Ayan, makikita niyo po. Ayan yung adjustment niya, yung mga palay. Ayan, kahit na kayo gati po ako. Kahit na kayo gati po ako. Nakikita niyo yung likod niya. Ayan, durog na po yung dayami. Durog na yung dayami. Tapos yun yung bigas niya. Ayan. Yan na yung palay. Binaba na naman ng dispatcher niya. Ayan, may dispatcher pa. May dispatcher pa yung operator. Ayan, papakain na naman niya ulit. So, ganun lang po kabilis yung pag-harvest ngayon dito. Ang mga kasana, hindi naman siya, yung ano nila, hindi naman masyadong mababa pagka binenta na po para makabawi-bawi naman po yung mga kababayan nating magsasaka. Shout out po sa lahat ng magsasaka dito, nagbago sa pagkahirap para sa araw-araw na binibili natin, pagkain natin na bigas. Ngayon may sain lang po sa pamilya. Ayun, yung mga ibon, liparan na naman kasi binigyan na naman ng reaper. Ayan, ayan, nag-aantay din yung mga tropa dito. Katapos nyan, kukunin na nila yung traktora, abutin na po. Video natin maya yung pag-harvest niya dito sa sobrang higa na palay. Ayun, yun, nakahiga pa yan ang palay na yan, tulog pa. Ayaw nang magising kasi yung iba gising pa kaya nakatayo, ito tulog na, inantok na, kaya gigisingin na lang siya ng reaper, kukolektahin na lang. Yan. Shoutout ulit sa may-ari ng reaper, si Sir Jesse Pascual. Yes, I recommended him as may-ari po ng reaper na pwede pong yung rentahan for scheduling po yan. Yan. Yung reaper po hindi po siya araw-araw na pwede no puntahan at magagamit nyo or marentahan nyo sa kanya. Ang mangyayari po dyan is for schedule sa dami po ng nagpapa reaper po o nag-aani na po. Yan, nakikita nyo po. Nakikita nyo po mga sir, nakahiga po yung palay. Ayan, binabangon niya. Ayan yung pinaka porter niya. Ayan, tapos may ipin-ipin siya sa ilalim yung parang green, pabaliktad para horizontal na green nandun. Nakikita nyo po, ina-adjust lang ng operator para sakupin niya yung katawan ng palay. Ayan, so more or less makakapag malinis na po yung ibubuan ng reaper. Palay ng usa talaga. Ayan, bibilad pa po yan pagka-harvest, bibilad pa po yan ng 4 days na diretso po yung magkakapilan. Maganda po. Ito, mas madali lang kasi nakatayo siya. So, yung putol-putol lang niya, doon pinakain lang po ng meeting niya. Then, saka yung proseso, palay na lang po ang lalabas sa sako. Yung mga part po siya na nakahiga, na-adjust po ng proseso. Ayan, nakatayo. Okay.
Pascua po, shout out ng Las Lasong Sur, Santa Maria Ilocos. Ayan. I recommended him as your partner po sa aani po ng mga palay dito sa malapit sa mga bara-barangay. For scheduling lang po kung sakasakali. Shout out kay Manuel Peña, kay Arsenio Cabael, Alberto Cabael, Alex Cabael po. Ayan, shout out kay Sir Alex Cabael na tumarayin na para konsihal. Ayan, buto tayo po no kasi sa ano, ayan, ni-repair man lang. Ayan po. Yung mga ibon nag-aantay na. Nag-aantay lang. Happy life. Ayan, lipad-lipad lang po. Ayan, minsan na umaatras po yung ito pagka may mga nakaligtaan siya nalampasan, naatrasan po niya, parang bako lang ito, inoperate na parang bako or parang mas mabilis lang ng konti sa mga loader, pay loader po. Yan po yung mga bagong kagamitan ngayon dito as harvester ng rice. Meron din pong ganyan na harvester po ng mais, nakarating na rin dito, pero not everybody can afford it. So, kaya for rental, at ang usapan is magbabayad na lang yung para mas mabilis na maani at mas mabilis na pakinabangan yung pinaghirapan ng isang magsasaka. Ayun po, not everybody can buy it, pero you can rent it to the owner, kay Sir Jesse Pascua ng Las Lasong Sur, Santa Maria Ilocos Sur po. Ayan, I recommended him as your partner for him harvesting your products po sa mga bukid nyo. Ito, pang last na po na. Any minute from now for 10 to 20 minutes, i-off ko na tong video nyo. So, hope you like it guys. At maya maya hindi ko na may intento siguro yung nag-harvest kasi kailangan nila tapusin to, baka may mga schedule pa sila na pupuntahan. Sobrang hectic ang schedule ngayon ng mga operator na to kasi uso po yung anihan po ngayon dito sa Ilocos Sur, lalong lalo na sa mga product po na mga tanim na palay po kasi magtatanim na, malapit na magtataniman na ng mga pakwan, sibuyas. Ayan, month of harvesting of rice po ngayon dito sa Ilocos. So you guys, kung sakali po, watch out and subscribe po kayo sa Rock TV YouTube channel, and subscribe po kayo and follow my Facebook account po, pwede nang sabihin din yun. And masusunod po, mag-video ulit tayo and baka may mga magagandang cover pa po na pwede nyong panood o pwede nyong masaksihan. Ayan, ito kasi taga-bukid po ako at Ilocano. Ayan, ito malapit na siya. Ayan, so harmless naman siya, hindi siya kailangan ng maraming manpower. So ito siya, last video, ito last video